Tumuin, pagbagsak niyan, siyempre ang mangyayari, kung alin yung unang babagsak, yun yung kakapit, pupunta rito yun. Kung halimbawa naman, ito yung unang bumagsak tapos nakatuin, pupunta dito yun. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang Isuzu at ang Mazda, meron po silang haharapin na class action lawsuit diyan po sa Australia. Ano po ba yung ina-allege sa kanila na mga problema daw ng mga MUX, D-Max at ng BT50 na Mazda? Meron daw pong problema yan sa suspension. Kunin po natin yung articles dito po sa Lawyer Lee Chamberlain sa pamamagitan po ng Drive na website din. So nandito po, babasahin ko po sa inyo kung ano-ano po yung mga issues na sinasabi po nila, nakakasuhan nga daw po nila itong Isuzu saka yung Mazda. Ayon po sa isang website na Lawyer Lee Chamberlain, kinukonsidera po nila na magsampa ng lawsuit dito nga po sa Mazda at sa Isuzu sa ngalan po ng mga may-ari ng mga sasakyan na ito. Mga D-Max, MUX at yung BT50 ng Mazda. Ang sabi po nila, ang mga kumpanya daw pong ito ay nagbenta nitong mga sasakyan na may diferensya ang kanilang mga suspension components at maaari daw po itong magdulot ng mabilis na pagkapudpud ng mga gulong nito. Ayon po sa law firm na Chamberlain, kine-claim po nila na ito daw pong Mazda BT50, MUX at D-Max ay mayroon daw pong problema ito sa suspension components. At anytime daw po at pwede daw po itong maka-experience ng bump steer. Yung bump steer po na yan, mga kapatid, pag-aaralan po natin yan. I-explain ko po sa inyo sa abot ng aking makakaya. Ang mga gulong daw po nito sa unahan ay pwedeng magpapalit-palit ng direksyon or marunong pa sa driver. Sabi nga, na kahit hindi naman daw po minamaniobra ng driver. Yan po yung sinasabi nila diyan sa kanilang claim. Kapag daw po ito ay nalubak, ito ay napasagasa sa mga hindi pantay-pantay na kalsada, yung pong mga gulong na yan, ang kine-claim po nila ay pwedeng magpapalit-palit ng direksyon na hindi mo kontrolado. Yan po yung sinasabi nilang bump steer na pwede daw pong mangyari dito sa modelo ng BT50 ng Mazda, D-Max at MUX. Di umano, sabi po ng law firm na ito, ay makakaapekto daw po ito sa resale value ng mga sasakyan na ito. At ito daw po ay dahil sa malawak yung issue, napakalaki. Nung naaabot ng issues na to, mga kapatid, sa kabila nga po na dalawang kumpanya ito, itong Mazda BT50, ay ginagawa po ito ng Isuzu sa ngalan po ng Mazda. At ito naman pong MUX, ito po yung ibinase nila, ito po yung SUV ng Isuzu na ibinase naman dito sa D-Max. Pero mga kapatid, ang sinasabi po nila dito, sabi po nila, itong tatlong sasakyan daw po na to ay nag-share ng kanilang pare-parehas na suspension. So ibig sabihin, si Mazda BT50, si D-Max at si MUX, anila ay magkakaparehas daw po ito ng suspension components. Diyan po sa Australia, pang-tatlo po ang Isuzu D-Max sa pinakamalakas na benta nitong 2023. Nauna po ang Ford at sumunod po ang Toyota. Ganyan po kalakas ang benta ni itong Isuzu D-Max diyan po sa Australia. Yun nga lang, ang pagkakaalam ko, may nabasa rin po akong article na itong mga D-Max na to na dinala diyan sa Australia, yan po ay ginagawa naman, ina-assemble dito sa Thailand. Ang Isuzu UTE, ang ibig sabihin po ng UTE ay utility vehicle. Siya po ay pang-10 na malakas ang benta diyan po sa Australia nitong nakaraang taon. At pangalawa po sa pinakamalakas na benta ay ito pong Mazda. Gayunpaman, sinabi ng Isuzu UTE Australia nitong April 15, 2024 sa pinadala nilang statement sa Drive ay nag-o-offer sila sa mga customers ng pre-wheel alignments para sa bagong geometry settings para ayusin ng umano'y mali sa kanilang mga sasakyan. At sa mga grabing kaso ay papalitan nila ng mga gulong na walang gagastusin ang mga may-ari. Ang Mazda naman po ay hindi po sila nagbigay ng kanilang komento tungkol dito. Mga kapatid, sinabi ng law firm na Chamberlain, may mga aftermarkets na replacement parts para dito sa problema nitong mga binabanggit nilang mga sasakyan. Yun nga lang, napakamahal po, 3,000 Australian dollars ang halaga sa bawat sasakyan. Ang law firm na Chamberlain ay naghahanap pa ng mga makakasama nila dito sa class action lawsuit na isasampa nila sa Isuzu at saka sa Mazda. Mga kapatid, ito po nga sinasabi ko po sa inyo ay nakuha ko po dito sa website ng Drive at Lawyer Lee Chamberlain. Yun po yung law firm. Ngayon, mga kapatid, ito ay alleged pa lang. Hindi pa to talaga napatunayan. Kaya nga itong law firm ay naghahanap pa sila ng mga makakasama nila para dito sa sinasabi nilang class action lawsuit. Ngayon mga kapatid, meron silang sinasabi na bump steer.
yung bump steer na yun na kapag ka daw po ginagamit mo na yung sasakyan, yung gulong ay marunong pa sa driver. Pwedeng pupunta sa kanan, pwedeng pupunta sa kaliwa. Tapos sinasabi nga rin nila na mabilis mapupudpud yung gulong. Kaya nagrereklamo sila, pwedeng lumaki daw ang gastos ng mga may-ari nito dahil nga mapupudpud kagad yung gulong nila, magpapalit sila ng gulong o kaya naman palagi silang nandiyan sa mga service, tire service na yan at pinapa-align nila palagi yung kanilang mga gulong. Mga kapatid, pag-aralan natin ng konti, yung sa abot lang po ng makakaya ko, ano po ba itong bump steer? Kasi po, kaya gusto ko na rin i-share sa inyo, nung kami po ay nagse-set up ng mga drop kit noong araw, kaya itinigil ko na po yan, yung pong bump steer na yan, ang palaging nag-a-arrive sa amin na problema tuwing gumagawa po kami or tuwing naglilip kami, tuwing pinipihit yung mga torsion bar na yan. Naglalagay sila ng mga ball joint spacer na yan. Mga kapatid, iyan ang nagiging epekto, yung bump steer. Paano po ba nangyayari yun? Ito yung ating suspension. Ito yung geometry. Ito yung pinaka-normal na geometry. Pasensya na kayo sa drawing ko. So, ito yung upper arm, ito yung lower arm, ito yung rack end. Sa mga Isuzu, ito yung tie rod bar. Yan, ito ngayon yung rack and pinion. So, ito, ibase natin kung halimbawa meron kang torsion bar or meron kang coil spring. Yung torsion bar naman, isang mahaba lang na gano'n yun na pinipihit. Okay, sa mga Isuzu na mga sasakyan, dahil ang pinag-uusapan naman natin ay D-Max at MUX at yung Mazda BT50, yun po ay naka-coil spring na yon. Pero basihan muna natin, yung halimbawa gusto mong itaas yung sasakyan mo, gusto mong i-lift yung body, ito yung body. So siyempre, para i-lift mo yung body, kailangan itong lower arm at saka yung upper arm mag-i-slant siyang ganon. Parang ganito mga kapatid. Ayan. Kailangan mag-slant itong ganon, tataas dito, ito yung gulong natin, tataas na ganon, tataas itong body. So para gawin mo yon, magkakaroon ka ngayon ng ganitong alignment or settings ng iyong upper arm at ganon din sa lower arm. So nakapaganon yon. So ang tendency, itong rack end mo, dahil nga bababa itong knuckle, sa drawing bababa kasi tataas dito eh. So yung rack end mo pa ganon din. Yan. Tataas talaga yung body mo. Ang laki ng tinaas niyan. Kaso, ang magiging problema niyan, mga kapatid, dahil itong dalawang arm na to, yung upper arm saka yung lower arm, parehas lang naman sila ng kinakabitan sa chassis at ito doon sa cross member. So parehas lang yan. Nandito, kasama din yan doon sa body. So yung dalawa na yun, talagang gaganyan yan. Yan. So kung dati ganito, gaganyan yan. Yung rack end, ito naman mga kapatid, hihilahin niya itong knuckle. Ito yung knuckle, yan. Yung pinagkakabitan nung tie rod. So, ganyan ang mangyayari. So, paghila niya, mga ganit, hihilang ganon, it's either toto out siya or toto in. So, paano nangyayari yun? Ito yung normal na galaw ng ating rack end. Ayan. Yung wala ka pang binabago. Kaya lang, dahil sa binago mo yung posisyon ng rack end, naging ganito na siya. Ito, ganyan yan eh. Oh. So halos walang pagbabago dito. Tignan nyo yung pula. Kapag ka gumagalaw yung suspension arm mo, saka yung rack end, gumaganyan kasi yan. Kaya lang dito, dahil sa nagpihit ka ng torsion or naglip ka, nagpatong ka ng spacer dun sa ibabaw ng coil spring, gumanito na to, pansinin nyo po ngayon yung galaw nung tie rod. Ayan oh, nung rack end. Ganun na siya. So yung galaw na to, yung makikita nyo medyo kumurbang ganyan, mga kapatid, yung portion na nasa gitna niyan, itinutulak niya ngayon yung knuckle. Ito yun. So parang itinutulak niyan ganito. Ayan o. Ayan. So every time ngayon na gumagalaw yung body nung sasakyan mo, ito ngayong rack end mo, gumaganyan-ganyan din yun. Mga kapatid, yan po yung bump steer na tinatawag nila. At yung bump steer na yon, hindi po talaga yan healthy sa inyong suspension. Actually, illegal yon. Kaya, hindi mo pwedeng basta na lang pipihitin ang torsion mo or maglalagay ka ng mga spacer dito sa ibabaw ng coil spring mo at na-violate mo yung geometry ng suspension mo, naging ganyan siya, tataas yung bump steer, lalaki yung bump steer, which is dapat 1/2 inch lang. Yun talagang normal. Yung iba,
Talagang pinipihit nila yung torsion bar nila, makita mo talaga umaangat yung ibabaw. O kaya naglalagay sila ng malalaking spacer dito sa ibabaw ng coil spring, gumaganon. At yung iba, yung mga shock absorber na aftermarket na nabibili, makikita mo talaga yung mga suspension arm, gumaganon. Kasi mahahaba yung mga shock absorber dun sa harap, gumaganon talaga. So doon ngayon, nagkakaroon ng bump steer. Na kapag ginagamit mo na yung sasakyan mo, gaganyan-ganyan na, matigas na siya. Tapos wala ngang control. Yung pong sinasabi nila na malakas mapudpod yung mga gulong, kasi nga po halimbawa, ito yung proper alignment mo. Ayan, halimbawa 0-0 yan. Yung toe in, toe out. Ngayon, kapag nagsakay ka na puno ang sasakyan mo, ang tendency po kasi, yung katawan, yung pinaka-body, siyempre bababang ganon. So pag bumaba yun, yung spring mo mako-compress ng konti, di ba? Yung suspension mo mako-compress ng ganon. Ang tendency, ito nga yung rack and pinion mo, yung mga rack end dyan, siyempre, straight yan. Kaya ang mangyayari, magtotoin yan. So habang ginagamit mo ngayon yung sasakyan mo, na napuno ka ng sakay, tumoin siya. Kaya kung yan ay nakatoin, habang ginagamit mo yan, mapupudpud po talaga yung, yung gulong yan, mabilis mapudpud. Ngayon, kung itong rack and pinion dito sa harap nakalagay, tulad sa mga D-Max nga po, nasa harap yon, ang mangyayari naman, toto out naman yan, ganyan. Kapag napuno ka, kung hindi puno yung sakay, hindi siya mabigat, nasa normal siya. Kasi hindi maglalaro yung suspension. Ngayon mga kapatid, yung sinasabi naman bump steer na marunong pa sa driver, ganito po kasi yan eh. Halimbawa na lang, ito normal. Kaya lang po, kapag ang sasakyan mo, nagaganyan, no? Yung suspension, gumaganyan-ganyan. So ang tendency, gumaganon din po yung ating rack end. Yan. Tinutulak niya ngayon yung knuckle. So every time naman, gumaganyan po yan. Kung mayroong bump steer. Kung walang bump steer, kung legal talaga, halos diretso to, wala po kayong may experience na ganon. So kung meron talaga siyang bump steer, gumaganyan yan. Tapos kapag hindi maganda yung kalsada, mga kapatid, halimbawa ito, umangat to ng konti, umangat yan, siyempre pag angat niya, mawawala yan sa posisyon. Kaya pagbagsak niyang ganon, pupunta dun yan. Kung ito naman ang umangat, dahil nga meron siyang bump steer, umangat na ganon to, tapos nakaganyan siya, pupunta naman dito. Okay, pupunta dito. So, kung saan matatapat yung gulong mo dahil malaki ang bump steer mo, doon siya pupunta. Kaya nga, ang sinasabi nila, kahit walang input yung driver, malikot yung gulong. Hindi mo makontrol ng manibela mo kasi nga na-violate yung geometry dito. Ngayon, doon sa mga naglo-lowered, ganun din. Kasi pag nag-lowered ka naman, itong upper arm mo, kailangan naman umangat babawasan mo naman to. Puputulan mo yung coil spring mo, halimbawa, pinutol mo, ayan. Ang mangyayari, aangat ngayon to. Pag ano naman to. Yun, ito pag ano naman. Ganon din yung rack end mo. So, ang mangyayari, dito naman tayo sa kabila, magkakaroon ng problema. Parang ganyan naman yun. So, kasi, yung lower arm mo, na dating nakaganito lang, ayan, ginawa mo naman nakaganon dahil nag-lowered ka. Nandito yung body, gusto mong bumaba yung body, gumanong ka. Ayan. So, siyempre, yung gulong gaganon. Ito naman bababa. So, ganun naman ang mangyayari. Yun. Malaki rin yung motion yan every time na gumaganyan-ganyan yung kapag gumagalaw yung suspension mo. O kaya, eto, halimbawa, nilip mo. Halimbawa, ganyan. Nagsakay ka ngayong puno. Siyempre, dito sa ganito, normal pa yung gulong mo. Straight ka pa. Yan. Sa ganon. Straight pa yan. Ngayon, nagsakay ka ngayon ng marami. Napuno ka, gumanon. Siyempre, tutulak. Ito na nga, tumulak to. Ang mangyayari ngayon, yung gulong mo, toto out yan. Pupunta dun yan. Kasi itutulak niya parang ganito. Ayan, no? Kasi naglagay ka ng sakay, gumanon yun. Oh. Kung halimbawa, nasa harap yung knuckle mo. Kung nasa likod naman ng knuckle mo, nagsakay ka ng marami, gaganon naman yan. Totoin naman yan. So every time na ang sasakyan mo, umaandar ka at hindi maganda yung kalye, puno ka ng sakay, gumaganyan naman yan. At kung nagtoin nga yan, dire-diretso, umaandar ka, nakatoin yan. Wala na sa alignment yan. Sisirain talaga yung gulong mo. Ngayon, kung hindi ka masyadong puno at gumagalaw yung suspension mo, gaganyan-ganyan yan. Yun na nga yung bump steer na tinatawag. So, mga kapatid, yun yung sinasabi nilang bump steer dito. Pero hindi ako naniniwala na ganito ang problema ni D-Max, ni MUX, at saka ni BT50.
Hindi ko alam kung totoo yung ina-allege nila kasi ang dami na rin naman mga DMAX dito na lumabas mula noong 2019, sinasabi dito sa report. Doon sa article na yon, wala pa naman akong nagawang ganito na problema ng mga DMAX. Ang dami na rin naman naming naging customer na MUX, na DMAX. Wala pong ganitong problema. Pero yun nga po, dahil sa ginawa ko tong vlog na to, obserbahan nyo yung mga sasakyan nyo kung ganito po ang nangyayari. Pero lahat po nung sinabi ko na to, nai-experience to nung mga naglilip ng kanilang mga sasakyan na ang ginagamit nila, nagpapatong doon sa coil spring ng sobra-sobrang spacer. Pwede ka magpatong siguro, yung ganyan lang. 1 inch lang or half of an inch, pwede yun. At nakikita mo naman kasi yung geometry ng suspension mo eh. Pwede po yun. Pero pagka sumobra na, naglagay ka na nga ng spacer sa ibabaw ng coil spring or doon sa ibabaw ng shock mount mo, naglagay ka ng spacer, tapos naglagay ka pa nung mga shocks na mahaba doon sa loob. Kasi ano yun eh, yung mga ginagamit nilang aftermarket na shocks, parang ganito yung itsura nun. Kung ito yung ano mo, yung standard mo na shocks, tapos meron ditong gano'n yan, yung ibang mga panglip na shocks, ganyan na siya, mahaba nang gano'n, tapos may papang gano'n. Yan. Yan yung shocks na nabibili. Okay, panlip yan, kasi nga, itataas niya ngayon yung kinakabitan doon sa suspension. Dapat titignan nyo kung pasado kayo doon sa bump steer. Kapag hindi kayo pumasa doon, ang magiging problema nyo talaga, yan, mawawala kayo sa toe in toe out at every time na umaandar ang inyong sasakyan at gumagalaw yan, mga kapatid, magkakaroon ka ng bump steer. Kaya yung iba, nilalagyan nila yan ng matitigas na coil spring para malesen yung ganun. Kaya pansinin nyo, yung mga naglalagay niyan, yung mga aftermarket na yan, talaga matitigas ang mga coil spring yan para maiwasan yung ganun, para maiwasan din yung bump steer. Pero, nagsasacrifice na doon, yung ganda ng ride niya, nagsasacrifice na yon. Kaya pag ibinalik mo naman yung mga original na springs niya, ayan na, may experience mo na yung bump steer dahil malambot na yun eh. So, yan po ang nangyayari. Kapag ka hindi maganda yung kalye, halimbawa medyo rough road yan or yung asfalto, hindi pantay-pantayan, ako mga kapatid, asahan mo. Yung suspension mo, pati itong rack end mo, yung rack and pinion mo, yung knuckle, nagtutulakan po yan. Ganyan. Ayan po ang mangyayari. Kaya po, nagkakaroon ng problema yung sinasabi po nilang ina-allege nila sa DMAX. Yung po yung bump steer. Masisilip nyo po yan sa inyong mga sasakyan. Yung sinasabi dito sa Australia, no, nitong low firm na to, kung totoo yung sinasabi nila, masisilip nyo naman eh. Itong posisyon ng rack and pinion, yung posisyon ng rack end, kung hindi po siya talaga pantay na pantay, doon sa dalawa, nakaparallel silang ganon, kapag hindi po talaga pantayan, magkakaroon ng problema yan. Masusukat nyo yung bump steer. At kapag kaganon, pansinin nyo, yung walang sakay na sasakyan nyo, halimbawa yung D-Max o empty siya, walang sakay, pansinin nyo kung tama yung toe in toe out. Ngayon, pagka napuno ng sakay yung D-Max at may kargado pa kayo sa likod, pagka iyan ay tumo out or tumo in, meron po talagang bump steer yan. So, magkakaproblema po talaga. Unang-una, hindi yan magiging maganda doon sa gulong mo. Mabilis ang wear niyan. Ang mangyayari, ililipat mo na naman doon sa likod o yun na naman ang masisira. Pero mga kapatid, kung wala namang ganung problema, hindi kayo dapat kabahan dito sa sinasabi ng low firm na to. Kasi yun lang naman ang claim nila eh. Ang sinasabi nila, malakas daw umubos ng gulong at yun nga ang bump steer. So yung bump steer, kung normal naman ang suspension mo at wala talaga kayong nararamdaman na kapag ka umaangat at nagtataas baba yung mga sasakyan, hindi naman gumaganon yung mga gulong. Sabi nga nung iba dyan, bumubuka-buka ka daw. Di ba? O yun mga kapatid, may bump steer yun. Pero kung wala talaga kayong nararamdaman, huwag kayong kabahan. Wala pong bump steer yung inyong D-Max, yung inyong MUX, at yung Mazda BT50. So ganun lang po kasimple mga kapatid. Ulitin ko, kapag ka po may bump steer, pag umaandar kayo at napuno, pwedeng yan ay naka-toe out. Ganyan. Ayan. Siyempre, kapag po ito ay malakas ang bump steer at umangat itong isang gulong, siyempre, pag umangat, magbabago yung suspension, yung geometry ng suspension, pwedeng ipasok niya, ito-in niya, or pwedeng ito-out niya. At pagbagsak nun, pupunta dito yan. Ngayon, kung halimbawa, ang nangyayari na to-in, halimbawa, nandito yung rack and pinion,
tumuin, pagbagsak niyan, siyempre ang mangyayari, kung alin yung unang babagsak, yun yung kakapit, pupunta rito yun. Kung halimbawa naman, ito yung unang bumagsak tapos nakatuin, pupunta dito yun. Kaya mararamdaman nyo lang pag maganda yung kalsada at marahan kayo, doon lang siya hindi nagpapaganon-ganon. Pero pagka magalaw na yung body nyo, dahil nga nagbabago, yung geometry ng suspension, gumaganyan-ganyan yan, tapos itinutulak nitong rock end, yung knuckle mo, yung galaw ng gulong mo, yung toe in toe out niya, diyan nagkakaproblema, doon nagkakaroon ng bump steer. So, malaking issue to, yung lumabas diyan sa Australia, kung ganun yung nangyayari sa mga D-Max doon, at sa mga MUX doon, at sa mga Mazda BT50, may problema po talaga kung talagang may bump steer. Pero kung wala namang bump steer, at kailangan pa nilang humanap talaga ng magagaling, na magagaling ng mga engineers na magsasabing may bump steer talaga, kakabahan tayo dito sa Pilipinas. Kasi mukhang parehas din naman yung mga units na yan na nandun sa Australia dahil nga yung nabasa kong isang article, yung daw pong mga MUX na yon, yung mga D-Max na yon ay ginagawa po sa Thailand. Diyan din naman po sa Thailand nanggagaling yung ating mga D-Max, yung ating mga MUX, at hindi ko lang alam yung Mazda BT50. So yun muna mga kapatid, sana makatulong po ako para doon sa may mga D-Max. Kung wala naman kayong na-experience na katulad ditong in-explain ko sa inyo tungkol sa bump steer, wala pong problema yan. Sana po nakatulong po ulit ako sa inyo sa gabing ito at nagpapasalamat po ako kay Ka Michael Sandoval sa pagdalaw niyo po sa amin kaninang umaga. Mga kapatid, magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong lahat.